Nagbukas ang pelikula sa isang malayong abandonadong isla na ganap na nahiwalay sa mundo. Nakatago sa kaibuturan, mayroong isang lihim na lab kung saan ang isang grupo ng mga nagbebenta ng droga ay nagluluto ng isang ilegal na substansya. Maingat silang naghahalo ng mga kemikal, na lumilikha ng isang bagay na lubhang mapanganib. Ngunit bago pa man sila makatapos, lahat ay bumagsak, mula sa kung saan, ni-raid ng mga pulis ang lugar, kumakalat agad ang gulat. Ang mga dealers ay nagkalat, tumatakbo para sa kanilang buhay. At sa kaguluhang iyon, ang isang natatakot na tao ay gumawa ng isang desperadong desisyon. Itinapon niya ang buong batch ng mga kemikal sa isang kalapit na ilog. At ang isang pagkakamaling iyon ay nagbabago ng lahat, ang nakakalason na sangkap ay kumakalat sa tubig, dahan-daang lumalason sa buong sistema ng ilog. At pagkatapos ay isang bagay na hindi natural ang nagsisimulang mangyari, ang mga buwaya sa tubig na iyon ay nagsisimulang lumaki, mas agresibo, na nagiging mga halimaw. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa lahat ng dako. Nagsisimulang mawala ang mga taong bumibisita sa isla. 12-12 na ang nawala ng walang bakas, ang sinumang tumuntong sa islang iyon ay hindi na nakakaalis. Dahil ang mga nilalang na iyon ay hindi lamang nanghuhuli, kung hindi ganap na nangingibabaw. Simula sa puntong ito, pinakikita sa atin si Kyle, isang biology student. Sa klase, ang kanyang guro ay nagpapaliwanag ng parehong mga buwaya. May isang detalye na namumukod-tangi, isang partikular na buwaya, na may marka ng peklat sa mukha nito. Ito ang pinuno, ang hari ng islang iyon. Pagkatapos ng klase, lumabas si Kyle kung saan naghihintay ang mga kaibigan niya, dumating sila upang dalhin siya sa isang lugar. Sa parehong isla, hindi para sa pakikipagsapalaran, ngunit para sa isang bagay na personal, bitbit ni Kyle ang abo ng kapatid. Nalaman natin na ang kanyang kapatid ay pinatay sa isang marahas na insidente sa isang tindahan. At bago siya mamatay, mayroon siyang huling-hiling, na ang kanyang mga abo ay ipakalat sa islang iyon. Kaya't pinarangalan ng pangakong iyon, lahat sila ay nagtakda, hindi alam kung ano ang naghihintay para sa kanila. Sa daan, huminto sila sa isang gasolinahan, lumabas si Kyle para kumuha ng tubig, at doon niya napansin ang isang pahayagan, isang babala, malinaw at direkta. Sinasabihan ng mga tao na lumayo sa islang iyon. Pero bago pa niya ito maproseso, may narinig siyang boses. Sa malapit, isang kakaibang lalaki ang tahimik na nakaupo. Binalaan niya itong huwag pumunta. Nakakabahala ang tono niya, gumalaw siya ng kakaiba at sinabing, kung pupunta ka doon, papatayin kayong lahat. Hindi lubusang naiintindihan ni Kyle ang ibig niyang sabihin, at sa totoo lang, hindi niya ito sineseryoso. Kaya, nagpatuloy sila. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang maliit na airstrip. Binati sila ng piloto, casual na binanggit na may maliit na issue sa eroplano, ngunit walang dapat ipag-alala. At sa lalong madaling panahon, sila ay umaalis. Sa ilang sandali, ang lahat ay tila normal, kalmado, tahimik, hanggang sa ang isang pasahero ay nagsimulang makipag-usap ng malakas sa kanyang telepono. Hinihiling ng mga tao na huminto siya, ngunit hindi niya sila pinapansin. Nabuo ang tensyon, may nag-snap, at sa eksaktong sandaling iyon, ang eroplano ay tumama sa isang puno. Ang parehong mga makina ay agad na nasira at bigla silang nahuhulog, kaya sumabog ang takot sa loob ng cabin. Ang piloto ay nawalan ng kontrol, at ang eroplano ay bumagsak ng diretso sa isang ilog na nasa loob ng gubat, na brutal pa ang impact. Ang lahat ay itinapon sa tubig, ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas sila dahil mababaw ang tubig para hindi sila malunod. Gayunpaman, ang eroplano ay ganap na nawasak, wala nang babalikan ngayon. Nagpupumiglas sila palabas ng ilog, nanginginig. Isang batang babae ang malubhang nasugatan, kaya mabilis na ginamot ng piloto ang kanyang mga sugat. Pero may mali, nawawala ang co-pilot. Ang piloto ay nagsimulang sumigaw sa pangalan nito, naghahanap ng galit na galit. At pagkatapos ay nakita niya itong nasa tubig parent. Ang piloto ay nagmamadaling lumapit sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Mula sa ilalim, isang napakalaking buwaya ang umaangat, sinakmal at kinaladkad ang co-pilot pailalim. Ang pag-atake ay biglaan, marahas, at matatapos sa ilang segundo, nag-freeze ang grupo. Ngayon lang sila nakapanood na may namatay sa harapan nila kaya nang ibabaw ang takot. Wala man lang nagdalawang isip, kinuha nila ang lahat ng kanilang makakaya at nagpasya na umalis kaagad. Samantala, ang isa sa mga batang babae, si Alice, ay nakarinig ng isang bagay sa gubat. Nagtataka, sinundan niya ang tunog at natuklasan ang isang bagay na hindi inaasahan. Isang pugad na puno ng mga itlog ng buwaya, at sa halip na umatras, ang kasakiman ang pumalit.
Tahimik niyang kinokolekta ang mga itlog at inilagay sa kanyang bag, isang desisyon na magbabago sa kanyang tadhana. Pagsapit ng gabi, nagpasya silang huminto at magpahinga sa gubat. Dahil sa pagod, natutulog sila, ngunit hindi natutulog ang panganib. Nagising ang isang lalaki na naghahanap ng signal sa kanyang telepono. Dumulas ito sa kanyang kamay at nahulog sa mga palumpong. Habang naghahanap siya, may tinawagan siyang distracted at iyon ang nangyari. Nang walang babala, isang buwaya ang tumalon mula sa kadiliman at siya ay nawala na ng walang ingay. Kinaumagahan, nakita nila ang kanyang katawan at ngayon ay tumama ang katotohanan. Pinag-aaralan ng piloto ang sitwasyon at napagtanto ang isang bagay na nakakatakot. Ang mga buwaya na ito ay hindi na naghahanap ng pagkain, hindi nila kinakain ang kanilang mga biktima bagkus pinapatay lang nila. Nabusog na ang mga ito, na animoy mga kurakot na politiko, ibig sabihin ay puro agresyon na lang ito. May iba din siyang kinukumpirma, ang pinuno ng mga nilalang na ito, ang may peklat, ang buwaya na binanggit ng guro ni Kyle, at ang parehong babala na ibinigay sa kanya ng kakaibang lalaki. Ngayon, ang lahat ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan, at ang takot ay nagiging totoo, hindi pa tapos ang isla sa kanila. Sa katunayan, ito ay kung saan ito ay lumalala pa. Sa puntong iyon, hindi na basta feeling lang ang takot ni Kyle, ito ay isang babala. At halos parang pinapatnubayan sila ng tadhana, may nakita siya sa di kalayuan, isang bahay, isang posibleng tirahan, isang posibleng paraan palabas. Kaya, ang grupo ay maingat na gumagalaw patungo dito. Ngunit habang papalapit sila, nag-freeze sila. May mahinang tunog, nakakabagabag, na nagmumula sa kanilang paligid. Tumingin si Kyle sa unahan at nalaglag ang kanyang puso. 12-dosenang mga buwaya na nakapwesto, nakatago, naghihintay, nanunood, handang umatake. Agad niyang sinenyasan ang lahat na dahan-daang umatras ng tahimik, ngunit bago sila makatakas, ang isa sa mga buwaya ay biglang sumugod sa isang kalapit na babae, hinayla siya diretso sa gubat, at iyon ang umpisa. Sa isang iglap, maraming buwaya ang sumambulat, na umaakay patungo sa grupo. Ngayon, puro kaguluhan na, tumatakbo ang lahat. Kahit papaano, nakarating sila sa bahay at nagmamadaling pumasok. Ngunit sa sandaling isinara na nila ang pinto, may isang babae ang sinakmal sa paa. Sa loob ng ilang segundo, lumingon ito, ngunit hinayla siya ng grupo pabalik, nakikipaglaban sa lahat ng mayroon sila, at padabog na isinara ang pinto. Sa labas, ang nilalang ay patuloy na nagtutulak, sinusubukang makapasok. Ang pinto ay umuuga ng malakas, kaya't mabilis nila itong hinaranggan ng mga kahoy at kasangkapan, pinananatili ito sa lugar, at sa wakas, tumahimik na ngayon. Sa labas, wala na ang babaeng hindi nila nailigtas. Sa gabing iyon, wala talagang nangangahas na matulog, ngunit ang pagod ang pumalit. Dumating ang umaga, at kasama nito, isang maliit na piraso ng pag-asa. Ang isa sa mga lalaki ay nakahanap ng isang mapa sa loob ng bahay. Ayon dito, may isa pang gusali sa hindi kalayuan. Kung maabot nila ito, baka may paraan para makahingi ng tulong, ngunit hindi lahat ay sumasang-ayon, agad na tumanggi ang isang babae. Siya ay natatakot, kumbinsido na ang paghakbang sa labas ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan, at sa totoo lang, hindi siya nagkakamali. Gayunpaman, ang piloto ay pumasok, sinusubukang mga tuwiran sa lahat, ang pananatili dito ay hindi rin ligtas, kaya, bumoto sila at nanalo ang karamihan kaya aalis na sila. Bago lumabas, binigyan sila ni Kyle ng isang kritikal na payo. Kung umatake ang isang buwaya, puntiryahin agad ang mga mata dahil iyon lang ang paraan para makatakas. Ipinaliwanag niya na mayroon silang humigit kumulang 80 ngipin at sa sandaling makuha kanila, aabutin ng wala pang 80 segundo para matapos ang buhay mo. At kung hilahin kanila sa ilalim, wala nang babalikan. Sa pag-iisip na iyon, sumusulong sila, sinusundan ang mapa. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang ilog at nagmungkahi si Kyle ng isang bagay na mapanganib, kailangan nilang tumawid dahil sa kabilang banda, naroon na ang gusali. Ngunit para magawa iyon, kailangan nila ng bolsa. Binatukan siya ng isa sa kanyang mga kaibigan, na tinatawag itong baliw, dahil ang pagpasok sa tubig ay nangangahulugan ng direktang pagharap sa mga nilalang na iyon. Pero may importanteng ipinaliwanag si Kyle, dahil sa init, ang mga buwaya ay malamang na mananatiling mas malalim sa tubig upang manatiling malamig at ito ang kanilang bintana. Nag-aatubili, sumasang-ayon sila, namumulot sila ng kahoy, itinatali ito, at gumagawa ng maliit na bolsa. Mukhang handa na ang lahat, ngunit sa kanilang pagtulak, ang gubat sa likod nila ay yumangay. Ang mga buwaya, 12-dosenang mga ito, ay dumiretso sa ilog, kaya nagpanik na naman sila. Sumugod sila sa bolsa, sinusubukang gumalaw ng mas mabilis. Ngunit pagkatapos ay may isang hindi inaasahang mangyayari,
huminto ang babaeng nasugatan, alam niyang pinapabagal niya ang mga kasamahan. At sa halip na ipagsapalaran ang lahat, tumalon siya sa tubig, isang sakripisyo. Susundan sana siya ng kanyang asawa. Ngunit pinigilan siya ng piloto dahil alam nilang pareho na wala siyang magagawa. Ilang sandali pa, naging marahas ang tubig at wala na siya. Ang kanyang asawa ay ganap na nasira, ngunit walang oras upang i-proseso ito. Sila ay tumulak pasulong at sa wakas ay umabot sa kabilang panig. Doon, nakatagpo sila ng isang bagay na nakakagambala, mga bala, mantsa ng dugo, lalagyan ng kemikal, at biglang nag-uugnay ang lahat. Ito ang lugar kung saan nangyari ang isang madugong raid. Ang parehong mga kemikal, ang parehong nagpa-mutate sa mga buwaya, nasa harapan na nila ang katotohanan. Napagtanto ng piloto ang isang bagay na seryosong bumaba dito, ngunit walang oras upang maghukay ng mas malalim. Hinati niya ang grupo sa dalawang koponan upang maghanap sa gusali para sa anumang bagay na kapakipakinabang, lalo na ang isang radyo. Kahit saan sila tumingin, may dugo, senyales ng kaguluhan. Sa itaas na palapag, hinarap ng piloto ang parehong babae na ayaw umalis ng kahoy na bahay ng mas maaga. Naiinis siya, nagagalit sa ugali nito, sa pagiging makasarili niya, pagkatapos may ginagawa siyang nakakagulat. Itinulak niya siya pababa ng hagdan, ngunit nakakapit siya sa isang metal na baras, nagmamakaawa siya sa kanya. Humihingi ng tawad, humingi ng tulong, at nanghihilahin na sana siya nito. Mula sa itaas, isang buwaya ang umaatake. Sinakmal nito ang piloto at agad siyang kinaladkad palayo. Sumigaw ang dalaga, kaya narinig siya ng kanyang mga kaibigan at nagmadaling pumasok, hinayla siya pataas sa tamang oras, nag-regroup sila, napailing. Pagkatapos ay natuklasan nila ang isang bagay na nakakatakot, isang seksyon na puno ng parehong kemikal at mga buwaya na nagtatago sa loob nito, na nangangahulugang naaakit sila dito ngayon, nilululong dito na parang mga adik. At doon, nakita ni Kyle ang isang mahalagang bagay, isang control room na may radyo, ang kanilang tanging pagkakataon. Ngunit ang pag-abot dito ay nangangahulugan ng paglampas sa mga buwaya, walang backup na plano, walang pangalawang pagkakataon. Kaya't dahan-dahan silang gumagalaw, tahimik, pinipigilan ang kanilang hininga. Isa-isa silang pumasok sa loob, lahat maliban sa isa. Habang siya ay humahakbang pasulong, ang kanyang paa ay tumama sa isang pugad ng mga itlog. At sa sandaling iyon, mali na ang lahat, nagising ang mga buwaya. Bago pa siya makapag-react, sinakmal siya ng isa, kaya wala na finish na siya. Isinara ng iba ang pinto sa likod nila, hinaharangan ito ng kung ano mang mahahanap nila. Nagmamadaling pumunta si Kyle sa radyo at nagpadala ng distress call, na ibinibigay ang kanilang lokasyon, ngunit bago siya makatanggap ng tugon, ang signal ay naputol. Pagkatapos ay nakahanap sila ng isa pang pinto, isang back exit, lumabas sila at humarap sa kanya, si Christina, ang pinuno ng mga buwaya na may peklat sa kanyang mukha, kaya ang tensyon ay lumaganap. Nang bigla humakbang pasulong si Alice, dahan-dahan, binunot ang mga itlog na ninakaw niya kanina. Sinusubukan niyang i-distract ang nilalang para sa isang segundo, ito ay gumagana, pero biglang umungol ng mabagsik si Christina at sa isang iglap, lumundag siya, dinurog sa kagat ang braso ni Alice at tinabi siya. Agad bumagsak si Alice, walang malay. Ngayon ay nakalock ito kay Kyle, at ito na. Habang papasugod si Christina, nag-react si Kyle, nagpaputok siya ng isang putok, na nakuha ang atensyon nito. Pagkatapos, gumapang pasulong, kumuha siya ng isang piraso ng kahoy at itinusok ito diretso sa mata ng nilalang, isang direktang hit. Ang buwaya ay umuurong, nalilito. Iyon ang opening. Agad na ibinagsak ni Kyle ang mga kalapit na lalagyan ng kemikal, tinatapon ang lahat. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, sinindihan niya ang isang lighter at inihagis ito. Ang lugar ay sumabog sa apoy na agad na kumalat ang apoy, at si Christina ay natupok dito. Hindi sila naghihintay, tumakbo sila palabas at doon mismo, lumitaw ang isang rescue helicopter. Ginawa nila ito, narinig ang kanilang hudyat, sabay-sabay na tumama ang ginhawa, sa wakas, tapos na. Ang eksena ay tumalon, nakatayo si Kyle sa isa pang isla, tahimik na ikinalat ang abo ng kapatid sa tubig. Sa pagkakataong ito ay may kapayapaan, natupad niya ang huling hiling niya. At sa ilang sandali, ang lahat ay nakakaramdam ng kalmado. Pero hindi doon natatapos ang pelikula dahil bumalik sa islang iyon sa loob ng iisang bahay at sa isang madilim na sulok. Ang piloto ay buhay pa, halos hindi humihinga, malubhang nasugatan, ngunit buhay. Ibig sabihin ay hindi pa matatapos ang bangungot na ito, at kung minsan ang pag-survive ay simula pa lamang ng isang bagay na mas madilim pa.